Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may mga subscriber ako na nagtatanong kung makakapasa daw ba sila sa medical kapag meron silang almoranas. So ang almoranas is nakukuha yan kapag mahilig kang kumain ng maaanghang na pagkain. So doon mo siya makukuha, and yung iba is sa panganganak. Syempre kakairi mo, napupersa talaga yung sapitan. Tawag daw doon is skin tag. So makakapasa ba? Malaki yung possibility na makapasa ka kapag yung almoranas na sinasabi mo is yun yung nakuha mo sa panganganak mo. Kasi nakukonsider siya ng doktor. Yung almoranas kasi na isa, namamaga daw yung pitan. Yun yung medyo delikado. Kasi kapag meron ako ditong naging subscriber na may almoranas siya, tapos pagka nagbubuhat siya is sumasakit ng sumasakit hanggang sa umuwi na lang siya kasi hindi niya nakaya yung sakit. So ayun talaga, namaga na talaga sobra. So yung may mga ang tinatawag nila na almoranas, yung sa nakuha sa panganganak, ang gagawin mo daw dyan para makapasa ka is uminom ka ng madaming tubig bago yung medical mo, para pag tumae ka is hindi mapuwersa na masugatan or dumugo yung puwetan mo. Ayan. Kaya kailangan kumain ka ng papaya, mga more on prutas ka muna. Huwag mo nang kumain ng mga karne kapag alam mo na prone ka or feeling mo meron kang almorana. So huwag mo nang kumain ng karne kapag magme-medical ka. Siguro mga 3 days bago yung medical mo, puro gulay-gulay muna, malambot, papaya, ganyan. Yan yung anong kainin para hindi mapuwersa yung pitan at makapagpahinga muna. Ayan. So yung iba naman na doktor dito sa Hong Kong, hindi naman maarte yung ibang doktor doon sa Pinas. Yun nga, pinatuwad ako. Pero napansin ko merong parang hindi ko lang alam, hindi naman to almoranas, hindi naman ako mahilig sa maanghang. Pero parang meron siyang balat, hindi ko lang alam, para siyang nakausli na balat. So sabi ko, ano kaya to? Pero nung mag-medical, wala naman akong inano, pinatuwad ako, may regla pa nga ako noon eh. Tumuwad lang, ayan. Pero nung unang tuwad ko talaga doon sa Jedigal na medical, parang na-trauma ako paglabas. Parang sobrang hiya-hiya ako, sobrang hiyang-hiya. Pero nung itong pangalawang medical ko na dito na sa Light and Hope bago ako pumunta dito, ang kapal na ng mukha ko, hindi na ako nahiya. Yung panty ko nga may ano pa may napkin pa. Tapos ayun, as in, basta sabi lang, syempre may dugo pa siguro yun, pero naligo naman ako galing bahay, and nung medical ko yun, noon is 10 AM, siguro wala namang dugo sa puwitan ko, doon lang siguro sa may parte kung saan, ayun, pinatuwad ako, tapos sabi, okay, tumuwad ka, ayan, tapos iganon mo daw yung pitan mo. Tapos ayan, pero may iba na doktor daw na tinatanong na lang, may almoranas ka, ganyan, ganyan, hindi na daw pinapatuwad. So, swerte ka kapag ganon. Pero guys, pag alam nyo na yung almoranas nyo is parang mga grabe na yung yung pansinin na talaga, yung namaga, ganyan, and malaki, may iba daw na sobrang nangamatis na daw yung ganyan eh. Hindi ko pa kasi natryan, kaya wala akong idea kung gaano siya ka yun, wag nyo na subukan kapag alam nyo na parang feeling nyo talaga hindi kayo matatanggap dahil sa ng almoranas nyo sa puwitan, yung parang talaga medyo delikado. Pero kung yung mga nakuha lang sa panganganak, kinukonsider daw yun ng doktor. Basta bago daw mag-medical is kumain muna ng mga papaya, ganyan, yung itai mo, siya, malambot, ganyan, and more on wag muna karne. Tapos ako kasi kapag kapag umiinom ako ng gatas na sterilized, fresh milk, kasi tumatay ako agad ng malambot. So ayun, siguro din iwasan nyo munang magpunas ng tisyo. Pero dito naman sa Pinas naman kasi naman tayo tubig naman yung pinapanghugas natin sa puwita natin. So okay yun. Dito kasi sa Hong Kong, nakuha ko siguro to, kakapunas ko ng tissue sa ko, visit na yan. So hindi naman siya almoranas. Parang may laman siya, hindi ko ma-explain. Para siyang may laman. Pero wala, parang sa akin hindi big deal kasi hindi naman namaga yung puwitan ko. Parang may lang talaga, hindi ko lang alam ano yun. So ayun,
Hindi ko alam kung dati pa yan meron, pero nung nakaraang tumingin nga ako kasi malaki yung salamin namin dito, nakahubad ako, tinignan ko yung pigsa ko kasi sobrang itim. Hindi na tuloy ako makapag-swimsuit ng matino kasi nga nakikita na natignan ko din yung pitan ko. Tapos, yun, na ano ko, bakit may ganto? Pero kung sa Pinas pa to galing, edi ano siya, approve siya sa doktor kasi wala naman, okay naman. Ang ano lang talaga, big deal sa doktor is yung x-ray talaga. Yun yung trabahuin nyo na bago kayo magpa-x-ray is dapat minom daw kayo ng fresh milk. Tapos, pag sinabing hingang malalim, di ba ganun dapat? Kalma ka lang. Huwag huminga ng malalim, ganun lang. Angat mo lang to. Yan. Hindi yung sobrang ano-ano kasi makita talaga yung pinaka ilalim talaga ng katawan mo kapag nag-inhale ka ng malala. So, ayun lang. Siguro ingatan nyo na din yung katawan nyo. Nakakatakot. Yung mga naninigarilyo dyan, tigil na kayo kasi pagdating nyo ng 70 years old, doon na siya, or mga 65, doon ka na makakaramdam ng hapo. Kawawa yung papa ko, hapo siya ng hapo. Alam nyo yun? Kaya, buti na lang ako hindi ko natutunan yan. Kahit nung bata ako, adik na adik ako dyan. Pag yung mama ko kasi naninigarilyo. Tapos, ayan, kinukuha ko yung sigarilyo na ako yung nagsisindi. Pero nitong paglaki ko, kasabay kong naninigarilyo yung kapatid ko na babae. Tapos ako, pero hindi siya nag-ano sa utak ko na siseryosuhin ko. Nung time na yun, yung kapatid kong babae, pa-testing-testing lang siya ba? Kami pa-testing-testing lang. Yung, alam mo yun, para lang in sa, sa mga katropa. Kaya, bata pa ako noon 20. Para kunwari, ayan, siga, katulad nila, ganyan. Yung kapatid kong babae, medyo, may edad na. Siguro ngayon, na siya, 40 na siya. Kasabay ko siya. Nung time na yun, nabuang siya. Kakasigarilyo niya kada hapon. Sa Jollibee sila sa labas na nigarilyo hanggang sa hindi niya na naiwanan yung sigarilyo. Parang feeling niya, pag hindi siya na nagkarilyo, parang ang dulas ng laway niya na parang, alam mo yun, parang sinisikmura siya. Ano ba yun? Luod. Sabi niya sa amin salita, luod. Yung parang hindi niya ma-explain yung laway niya. Parang luod daw pagkatas niya kumain ng pagkain, ng kanin, ganyan. Pero ako hindi ko tinry ko siya pero hindi ko nagustuhan. Ayoko ng lasa, naiiwan sa bibig ko yung amoy, ayoko. Tapos kahit yung kape, tinry ko, hindi ko rin nagustuhan kasi yung laway ko pagkatapos parang feeling ko mapait na hindi ko maintindihan. Kaya gatas lang talaga ako. Saka nung bata kami hanggang nakagraduate ako ng high school, hindi kami nagkakape sa umaga. Tulala lang kami sa umaga. Yan. Pagkagising namin, wala kaming kape kasi syempre, hindi kami mayaman, wala kaming pera pambili ng gatas o so wala kaming pera. So, magkakaroon lang kami ng kape, yung pag may mani kami na produkto, tapos aanuhin niya ng mama ko, susunugin hanggang sa maging kape siya. Yun yung kape namin. Kaya kung walang ganon, edi tulala lang kami sa umaga pagising, tapos walis sa bahay, kasi tapos kakain na kami, papasok na sa school, maliligo, tapos kakain, wala. Kaya nasanay ako na hindi nagkakape. Ang lang talaga sa akin, gatas lang. So, ayun, subukan yung maging healthy. Pero ang sarap talaga ng sili. Ngayon nga, nakakaano na ako ng sili. Ako, kumakain ako ng may sili, pero hindi yung sobrang mild lang, hindi yung sobrang lala. Kasi nga, napapansin ko, sobrang init niya itae kapag sili yung kinain ko. Halimbawa, sa Jollibee yung spicy. Kinabukasan pag CR ko, sobrang anghang, sobrang init ng ng nilalabas ko. Parang ang hapdi ba. So, kaya dahan-dahan lang kasi yun nga, pag nagka-almoranas kayo at maging worse siya, hindi ka na makaka-abroad. So, yung mga minor lang daw, kaya pang palagpasin ng doktor kasi hindi naman nakakahawa yung sakit na yan. Yun nga lang, kapag na sobrahan is masakit siya talaga sa'yo, hindi iindahin mo talaga. So, ayun lang, try nyo lang yung best nyo, baka kahit may almoranas kayo, baka punta kayo dito kasi maraming nakatry, and para sa kanila hindi big deal yung almoranas. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.